let's say meron tayong x squared plus 5x plus 6 all over x plus 2. So ano yung kakalabasan? Yung given na x squared plus 5x plus 6 all over x plus 2. So meron na tayong mag-factoring. So factorable kasi yung numerator natin. Pero kung hindi mo pa naiintindihan kung paano mag-factor, may bids na ako yan. Pero kaya naman natin gawin. So magkakaroon lang tayo dito ng x plus 3 tsaka x plus 2. Bakit? Kasi guys, yung 3 times 2, that is magiging 6. Then yung 3 plus 2 magiging 5 or yung middle term natin. So madali lang yun. Then copy lang natin yung denominator na x plus 2. So kapag may common factor sa numerator and denominator, ika-cancel lang natin yun. So magiging simplify, pag sinimplify natin to, pag kinancel natin tong x plus 2, matitira na lang is x plus 3. Ito yung magiging simplified form niya. Sundan. Gets yun. Next na. Number 2. So number 2. So basic muna. Let's say meron tayong 10x squared over 5x. Ang sagot? So may sumasagot eh. Pag wala, tulog na kayo. Ano tips para maging magaling sa math? Hindi naman tayo magaling, sa akin nga mangingi. Marunong lang ako guys. Ano guys, pero if ever, panoorin mo yung videos ko, mga basics, fundamentals, yun lang naman lagi yun eh. Pag paluwa na sa fundamentals, di ka na mahirapan sa higher. Kaya ito, nagtuturo ako sa pinaka-algebra. Doon marami na akong higher math na na-post. Try nyo sa ano guys, sa YT. Yan dyan lang sa pin post, check nyo. Subscribe na kayo dyan. So ito guys, meron tayong 10x squared. Apply lang natin yung quotient rule sa exponent. So 10 divide 5 magiging 2 yun. Then as for variable naman guys, kapag naka-quotient, so di ba ang ginagawa is mina-minus natin yung exponent nila. So bali magkakaroon ka ng 2 minus 1, which is malitarang x. So may isa pa doon. Quotient rule lang yung guys, and madali lang yan, kayang-kaya nyan. Number 3. So let's say meron tayong x squared minus 9 all over x minus 3. Actually yung mga tinatopic natin guys, nasimulan natin sa umpisa, kaya hindi na ito mahirap, diba? Kaya kumbaga continuation yung topic, chronological order. Anyways, itong x squared minus 9 naman, that is difference of 2 square. So pwede nating i-factor out yan as x plus 3 tsaka x minus 3. Then copy lang natin yung denominator, wherein pwede na natin i-simplify or i-cancel yung x minus 3 kasi pareha sila sa numerator denominator. Then matitira na lang is yung x plus 3. Sige nga. So hindi yun mahirap. Next, let's say meron tayo number 4. 4x plus 12 all over 4. Anong magiging sagot? Ano daw? Hindi na, x plus 3 rin. So basically guys, actually, etong, you can solve it in two ways. Pwede mo siya gamitan ng GCF, or pwede mo rin siya ipag-iwalayin. Kasi yung denominator natin, pwede natin over dito, then sa kabila naman, pag-iwalayin yan. Pero factorable naman kasi yung numerator sa 4. So labas natin yung 4, then matitira dito is x plus 3. So pag dinistribute natin yung 4 dito guys, magiging 4x plus 12 pa rin siya all over 4. So ngayon pwede na natin makancel yung 4. Matitira na lang is x plus 3. 4x plus 3. Ganito lumalabas. Number 5.
Ang ginagawa ko lang kasi guys, concept, no? Para maintindihan paano ginagawa. So, kung paulit-ulit yung sagot, okay lang yan. Tapos nagkakaintindihan tayo. Ito naman yung given. So, let's say meron tayo x squared plus 7x plus 10 all over x plus 5. So, ano yung magiging sagot pag sinimplify? Kailan exam? Maya. Joke lang. Sa sunod na. 1 to 100. So, kung ito yung given, ganun pa rin naman yung gagawin. Factorable naman yung numerator. So, yung factored form yan is x plus 3, x plus 2, then x plus 5. Bakit? Kasi yung 2 times 5 magiging 10, yung 2 plus 5 magiging 7. Then, all over x plus 5 or yung denominator natin, wherein pwede natin ito i-cancel out katulad ng ginawa kanina. Then, matitira is x plus 2. Number 6. Gusto nyo pa? Ito na guys yung mga ano natin galing sa TikTok na ikina-compile natin dito para ito sa mga trig. If ever balak nyo mag calculus, implicit, rational. Ito kasing ginagawa ko ngayon parang ano lang siya additional lang dito. And yung ginagawa ko ngayon is nilalagay ko siya dito sa form sa algebra na playlist. Then actually meron na akong nagawa last time, which is yung sa ba yun? Ito for algebra. Kaso ito guys, sa live ko to ginawa dito. Ano pa ba? Saan na ba tayo ito? So remember guys, yung given natin is x squared minus 16 over x squared plus 8x plus 16. So yung numerator natin is difference of two squares, wherein that is x plus 4 and x minus 4. While yung denominator natin, that is perfect square trinomial. So that is x plus 4 times x plus 4. So perfect square trinomial guys, kapag yung dalawang binomial mo parehas na pina-fact namin na multiply na. So meron tayong 4 times 4 which is 16, then 4 plus 4 is 8. So ngayon makakancel ng x plus 4 kasi may common sa numerator tsaka denominator. So magkakaroon tayo ng x minus 4 sa numerator all over yung isang x plus 4. So hindi natin kinakancel to guys kasi binomial. So makakancel lang yung terms kapag same yung numerator denominator. Baka i-cancel mo yung x tsaka yung 4. Matitira yung minus over plus. So hindi yung ganun ha.